Sama-sama tayong magiging saksi! Ikan daan-daang pamilya nawalan ng tirahan sa magkakasunod na sunog na sumiklab sa Metro Manila. Patay ang mag-amang natrap sa sunog sa Tondo at hindi naman naisalba ang ilang alagang hayop sa Santa Mesa. Saksila, si Jamie Santos. Jamie? Pia Igan, 6 ang napaulat na nasugatan at nahirapang huminga sa sunog kanina dito sa Barangay 598, Santa Mesa, Maynila. Ano kuryente? Nag-i-spark pa ang mga linya ng kuryente sa gitna ng sunog na sumiklab sa Barangay 598, Santa Mesa, Maynila, pasado alas 9 ng umaga kanina. Nasa 100 bahay ang natupok sa sunog na naideklarang under control pasado alas 11 ng umaga. Maliit po yung entrada po ng papunta sa amin, kaya po wala pong agad nakapag-responde. Makitid pa rin yung daan, pangalawa yung mga bugso ng tao na mag-evacuate. Kaya nga po natitigilan yung aming mabilis na pag-responde. Halos light materials po lahat, yung mga residential, yung mga sunog at nadagdag pa yung sobrang lakas ng hangin. Ang ilang alagang hayop gaya ng pusang ito naisalba pa. Pero ang alagang aso ni Len hindi na nailigtas. Yung aso namin talagang sunog na sunog siya. Nandun lang po siya sa pintuan. Wala nang mapapakinabangan sa bahay nila matapos tupukin ng apoy kanina. Pero binalikan pa rin ni Len ang kanilang tirahan sa pag-asang baka may maisalba pang gamit. Sunog na lahat ng bahay namin, wala na natira. Nasilip namin kanina, wala talaga, hindi mo na maano kung nasa na ba yung bahay namin doon. Problema pa nila kung paano mabibili ang mga gamot pang maintenance ng inang may diabetes at asthma. Si Evelyn, bagamat nasunugan, nagpapasalamat pa rin sa kabila ng lahat. Ligtas ang kanyang pamilya. Yung apo ko buti nakuha, kaya uyak ako ng iyak habang nasa taxi ako. Dahil sa sunog, kanya-kanyang pwesto sa multipurpose hall ng Barangay 598 sa Santa Mesa ang ilan sa mahigit 200 pamilyang nasunugan, habang ang iba tumungo sa mga kaanak. Bukod sa mga nahilot na sugatan, wala naman po yung namatay, wala po. Lahat naman po ligtas. 6 ang napaulat na sugatan at nahirapang huminga dahil sa sunog na iniimbestigahan pa ang sanhi. Sa Tondo, Maynila, hindi lang tirahan ang nawala kundi pati buhay ng asawa at anak ni Mirna Lasaka. Natrap ang mag-ama sa kanilang bahay sa naganap na sunog. Hindi ko alam ang gagawin ko. Paano ko tatanggapin yun? Yung tatay po nakita sa isang kwarto, yung anak po nandun sa malapit sa pinto. 8 iba pa ang sugatan sa sunog na umabot sa ikalawang alarma bago tuluyang maapula. Nahirapan pa raw ang mga bombero na mapuntahan ng lugar. Sobrang kitid siya, ang dami pong naka-park doon sa area. Pangalawa, yung mga nakakasalubong may mga bit-bit, may mga gamit na malalaki. Kaya ayun po, medyo natagalan, na-hamper po yung paglatag nila at saka yung pag-respond nila dahil sa mga parking at saka tao na nakakasalubong. Nasa 30 bahay ang natupok at 100 pamilya ang naapektuhan. Isang bahay naman ang nasunog sa Parañaque City. Sa ulat ng Super Radyo DZBB, umabot sa unang alarma ang sunog na agad din namang naapula. Base sa datos ng BFP ngayong Pebrero, umabot na sa 79 ang sunog sa Metro Manila. Mahigit 1,000 naman sa buong bansa. Mas mataas ito kumpara sa naitalang sunog sa parehong panahon noong nakaraang taon. Pia Igan, nananawagan ng donasyong damit, kumot at financial assistance ang mga nasunugan. At live mula rito sa Maynila para sa GMA Integrated News, Jamie Santos ang inyong saksi. Sa trahedya, nagtapos ang biyahe ng isang truck matapos ito mahulog sa bangin sa Mabinay, Negros Oriental. 14 ang nasawi. Saksi si Fe Marie Dumabok ng GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Nagkalat ang mga katawan ng tao sa bahaging ito ng Mabinay, Negros Oriental. Ang mga biktima sakay ng truck na nahulog sa bangin kaninang hapon. Tinatayang nasa 50 hanggang 100 metro ang lalim nito. 14 ang patay habang 3 ang sugatan. Ang ilan sa kanila nakisakay lang daw ayon sa pulisya. Base sa inisyal na investigasyon, 17 ang sakay ng truck na galing sa La Libertad at papunta sana sa livestock market sa Bayawan City.
Ang kwento ng isa sa mga nakaligtas sa responder ng Mabinay LD-RRMO. Nagka-problema sa preno ng truck bago mangyari ang insidente. Last week, nagkuha na kuno siya, murag nabirya na ba niya, murag napugos na lang yung patagan ba? Kasama sa mga nasugatan ang driver ng truck na nagtamo ng bali sa balika. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng driver. Patuloy naman ang investigasyon sa disgrasya. Para sa GMA Integrated News, ako si Femery Dumabok ng GMA Regional TV Balitang Bisdak, ang inyong saksi. Maging ang komite sa Senado nagbabala na kay Pastor Apollo Kibuloy. Posible raw na maaresto siya kung hindi haharap sa pagdinig ng Senado tungkol sa mga pang-aabuso umano sa mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. Git naman ni Kibuloy, may banta raw sa kanyang buhay kaya siya nagtatago. Saksi, si Salima Refran. May banta na raw sa kanyang buhay kaya nagtatago ang Kingdom of Jesus Christ founder na si Pastor Apollo Kibuloy. Kahit mukha ko, hindi ko pwedeng ipakita sa inyo. May patong na raw sa kanyang ulo bunsod ng arrest warrant sa Amerika para sa 43 kaso ng sex trafficking, fraud, coercion, conspiracy at bulk cash smuggling. Ang reliable sources dumating sa akin. Ang ulo ko po ngayon, may patong na $2 million or 100 million pesos ang ipinatong sa ulo ko. Baka yan ay madagdagan pa kung may maunang makapatay sa akin. Saan man po ako naroroon, nandoon sila nakasurveillance sa akin at naghihintay na lang ng tamang pagkakataon upang ako ay kidnapin o kaya patayin. Hindi po ako magpaparesto sapagkat ako po ay siguradong papatayin. Kasi rendition na ang kanila, hindi na po extradition. Inakusahan pa niya ang gobyerno ng Pilipinas at Amerika na may sabwatan laban sa kanya. President Bongbong Marcos, Lisa Marcos, makinig kayo. Totoo ba na gumawa kayo ng aksyon kasama ng FBI na ako ay nyo nang ipaligwak at binigay sa kanilang kamay? Kung ganyan ang ginawa ninyo, I will not honor you. I will not respect you because you did not honor me and you did not respect me. You are no longer worthy to be our trusted leader. Mabuti pa hanggang maaga pa, Bongbong Marcos, Lisa Marcos, Martin Romualdez, bumaba na kayo sa posisyon. Mag-resign na kayo! Ang lahat daw ng ito, ayon kay Kibuloy, ay dahil sa koneksyon niya kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at kanyang pamilya. Sinusubukan pa namin makuha ang panig ni Pangulong Marcos at ng First Lady. Si House Speaker Martin Romualdez naman, iginiit na walang basihan ang aligasyon na kipagsabwatan sila sa mga banyaga at paraan lang daw ito para malihis ang atensyon sa mga seryosong usaping legal. Payo niya kay Kibuloy, harapin ang mga ito sa tama at legal na paraan at respetuhin ang mga legal na proseso. Sa mensahe sa GMA Integrated News, sinabi ng FBI na may active warrant laban kay Kibuloy pero tinanggi nilang may alok na reward para sa kanyang pagkakahuli. Tiwala naman daw ang US Embassy na mapapaharap sa hustisya si Kibuloy para sa mga ginawa niyang krimen. Kaugnay naman ang mga alegasyon ng rape at sexual abuse sa mga dating membro ng KOJC, sinabi ni Kibuloy na gawa-gawa lang ang mga ito. Single ako, kaya pinag-aagawan ako. Pagkatapos na ako ay maghihindi, mapapahiya, ibabaliktad nila sa akin. Pinag-aagawan nila ako dahil nananawagan sa mga magulang. Mayaman na tayo pag nangyari ito. Napahiya, ngayon binayaran at ngayon binabaliktad ng lahat ng istorya. Sabi naman ni Senadora Risa Ontiveros na chairman ng Senate Committee on Women and Children na nag-iimbestiga kay Kibuloy, huwag pong pa-victim. Ang hinihingi lang sa inyo ay humarap sa mga legal na proseso, kasama ang proseso ng Senate investigation. Our next hearing is on March 5, and if Mr. Kibuloy does not show up, I will cite him in contempt and have him arrested. Base sa rules of the Senate, pwedeng ma-contempt ang isang resource person kapag tumanggi itong humarap sa pagdinig o di kaya hindi sumagot na maayos sa mga tanong ng komite. Para sa GMA Integrated News, ako si Salima Refran, ang inyong saksi. Pinagbabaril ang isang babae sa Barangay Poblasyon, Pardo, sa Cebu City. Makita sa kuha ng CCTV ang pagsakay ng pedicab ng babae at bigla siyang pinagbabaril.
Pagkaalis ng suspect, tinulungan ng mga tao sa paligid ng biktima pero maya-maya bumalik ulit ang suspect sakay na ng motor. Muli siya nagpaulan ng bala at saka tumakas. Sugatan ng babaeng biktima at ang isa sa mga tumulong na binatilyo. Ayon sa pulisya, love triangle ang posibleng motibo sa krimen. Isang SUV ang nagliyab sa EDSA Magallanes sa Makati bago mag-alas 8 ngayong gabi. Dahil po dyan, isinara ang dalawang lane ng EDSA southbound. Agad namang rumisponde ang motoridad at naapula ang sunog matapos ng halos 2 oras. Sa ngayon, nadaraanan na ang mga isinarang lane. Daglig na tangke ang iniinalang ugat naman ng pagsabog na ikinamatay ng isang foreman na nagtatrabaho sa isang estero sa Maynila. Saksi si Maris Umali. Pinagtulungang iahon ng mga residente ng Estero de Quiapo ang lalaking ito matapos umanong tumilapon sa ilog kasunod ng isang malakas na pagsabog sa tinatrabaho raw nilang retarding basin kaninang umaga. Proyekto ito ng DPWH kung saan sinisemento nila ang ilalim ng ilog para raw mas mabilis dumaloy ang tubig. Hinihinala natin na yung tangke na yun ay sumingaw na doon sa ilalim kung kaya naging resulta nga yung pagsabog. Nakita ng mga investigador na naiwan pa sa ilalim ng barge ang mga tangke na posibleng doon lang daw nila iniimbak kahit tapos na ang trabaho, na lubha raw delikado. At nang mangyari ang insidente kanina, nag-welding ang biktima. Posible na nakalimutan nilang ipatayin or baka may leak na rin talaga yung tangke. Maaari nag-spark dahil doon at ito na nga yung nag-trigger para sumabog yung ilalim ng barge. Nasaksihan ko lang po ma'am, sumabog lang po yung ma'am eh. Kasi nag-operator po ako ng pump. Kasi pinasisimot namin yung pinaka sa may butas namin gano'n. Tubig ma'am. Bigla na lang po sumabog. Nakita na lang po namin, lumutang na lang po ma'am. May siguro 1 minuto ma'am. Saka namin foreman. Sa lakas ng impact ng pagsabog, nauka at umangat ang mismong bakal na yon ng barge na pinapatungan nitong backhoe. Nawarak din ang mga dingding ng mga katabing barong-barong. At ayon sa mga pulis, may mga nabasag din sa bintana ng moske at katabing mga establishmento kahit pa nasa 50 metro na ang layo mula rito. Maging ang rumesponding kagawad na si Ralph de la Cruz, sinabing napasugod daw sila sa lugar dahil sa narinig na pagsabog. Napakalakas yun po yung kala ko nga po is yung transformer ng kuryente. Sa pag-alam po namin is yun nga po acetylene pala ng construction. Tinakbo ko po sa ospital sa Jose Reyes po. Pagdating po namin doon, sinik po ng doktor, sinabihan na nga po yung engineer na wala na raw po talaga, patay na po talaga. Ang nasabing biktima nagtamo ng malaking sugat sa ulo, pati sunog at bali sa iba't ibang bahagi ng katawan. Sugatan din ng isa pang trabahador pero nasa mabuti na raw itong kalagayan. Nagparating ng pakikiramay ang construction company na pinagtatrabahuhan ng mga biktima at sinigurong sasagutin ang mga gastusin ng mga ito. Sa pamilya, nakipag-coordinate kung anong dapat. Siyempre po nakikiramay at nakahanda po kaming tumulong. Sa ngayon ay tigil muna ang operasyon para sa proyekto habang nagpapatuloy ang investigasyon. Para sa GMA Integrated News, Maris Umali ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.